Hi everyone, hello friends. Welcome back to my YouTube channel. This is Attorney Frank, your lawyer on the go. For today's episode, I'm gonna share with you something special and personal. So, kita nyo naman sa title ng vlog na to, I'm gonna share with you some tips how I survived law school without going crazy. Lahat po ng tips na ibibigay ko sa inyo ay base lamang po ito sa aking mga personal experience back when I was still in law school. Ito po yung mga bagay na talagang nakatulong sa akin na sa awa ng Diyos na pagtagumpayan naman ho natin ang law school na survive po natin. And in this episode, I want to share them with you para at least naman po sa mga naglo-law school ngayon or nagbabalak mag-law school, makapagbigay inspirasyon, makapagbigay ho ng tulong sa inyo para lahat makaraos at mapagtagumpayan ang law school. 1. Accept the grind. You have to accept and condition your mind that law school is rigorous and it entails a lot of sacrifice. Unang-una po talaga kapag papasok ka o pinasok mo na ang law school, kailangan mo talagang tanggapin na hindi talaga siya magiging madali. It's very challenging, hindi siya walk in the park. O sabi nila, yes park, pero Jurassic Park. Nung pumasok po ako ng law school, alam ko na from the start that it's going to be a very tough journey. Hindi siya magiging madali. Alam ko na mahaba-habang oras ang kailangan kong igugol para mag-aral. Alam ko na rin na talagang madalas akong mapupuyat at nauunawaan ko rin that I will be missing a lot of occasions at kung ano pa mang mga lakad yan. Sabi nga ng mga kakilala ko, law school is a jealous mistress. Talagang kakailanganin niya yung attention mo, yung focus mo. And so, at the onset, talagang nakondisyon na yung utak at yung puso ko na wala nang atrasan to. Kailangan ko talagang mag-sacrifice. Kailangan ko talagang magbuhos ng effort and energy kung gusto kong ma-survive ang law school. And because of that, I was prepared mentally and emotionally sa mga posible kong pagdaraanan sa law school journey. But the truth is, you can never fully prepare for what's to come. Basta ang malaga, at least nasa puso at isip mo na, nakondisyon na yung mind mo na ito ang posible at talagang pagdaraanan mo sa law school. Nang sa ganon, alam mo na hindi ka na pwedeng magpabebe sa law school. But you know what? Sa totoo lang, ako meron din talaga ako mga regrets. Because during my time, nung pumasok ako sa law school, hindi talaga ako naka-fully prepare. Medyo biglaan kasi yung pag-enroll ko sa law school. Hindi siya sa timeline na pinaplano ko. Nung pumasok kasi ako sa law school, hindi ako nagkaroon ng time para makanood ng mga vlogs, mga tips and tricks kung paano ma-survive ang law school. Hindi rin ako nakapag-attend ng orientation ng law school namin, Ateneo de Davao University. And you know what? Kapag nakapanood ka ng mga vlogs, mga tips and tricks from lawyers, and nakapag-attend ka ng orientation ng law school ninyo, magandang tulong yan. Mabibigyan ka kasi ng briefer kung papaano magbasa ng cases, papaano mag-spot ng relevant issues depending on a particular law subject, saan ka kukuha ng reading materials. At syempre, magkakaroon ka na idea, especially sa law school mo, kung sino kaya yung magiging professor mo, paano kaya siya mag-conduct ng classes, paano kaya siya gumawa ng exams. At syempre, malalaman mo rin kung ano yung culture ng law school of choice mo. Kaya sobrang helpful po talaga kung maihahanda mo na yung isip at puso mo sa papasukan mo. 2. Find a good and strong support system. Sa law school po, no man is an island. Kailangan magkaroon ka talaga ng circle mo. You need to build a strong support system. Mga kaibigan, classmates, kakampi mo sa hirap at ginhawa. Guys, wag po kayong maging loner sa law school. Hindi mo talaga kakayanin mag-isa.
please find your people. Dito mo mabubuo yung study group mo, the sharing of notes, and of course, your emotional support system. Kasi sa law school, darating at darating talaga yung panahon na mababurnout ka, mapapagod ka na parang ayaw mo na. And when you have a strong support system, you can vent out to them, they can encourage you, you can also encourage them. Magtutulungan kayo to inspire and motivate each other. At saka sabi nga nila, misery loves company. So, you will all suffer together, but ang mahalaga, you will all survive. Alam mo yon, meron kang kakwentuhan para pagtawanan yung mga plakak or palpak o mga semplang yung mga receipts. Meron ka ring mga katimbang para magdrama sa mga palpak na exams. Ganyan ang buhay sa law school. You will face a lot of challenges together. Downfall, victory, but you know what? Kapag meron kang strong support system, magsasurvive ka sa law school. Yung mga friends mo, sila din yung magpapaalala sa'yo kung bakit ka nagsimula in the first place. Why do you want to become a lawyer? And you know what? In my case, I am really thankful to God kasi meron akong strong support system. Mga times na hindi ako nakapag-aral ng maayos, meron nagbibigay sa akin ng notes, and then kapag malapit ng exam, meron nagbibigay ng mga notes, mga case digest, nagbibigay ng tips kung ano yung style ng professor. Meron ako napagtatanungan ng mga topics na feeling ko hindi ko masyadong kabisado. And syempre, meron ako mga kaibigan that I can discuss the cases and the provisions of the law. Kaya mahalaga talaga na meron kang supportive na circle of friends. Kaya sobrang mahalaga talaga na meron kang totoo at supportive na circle of friends in law school. 3. Study smart and manage your time. Of course, hindi enough na mag-aaral ka lang ng todo. Kailangan kapag nag-aaral ka, may strategy ka. Kaya nga, study smart, not study hard. Planuhin mo kung paano at kailan ka mag-aaral because law school is overwhelming. Hindi mo kakayanin na basahin lahat ng cases na binigay sa'yo. So you have to learn how to prioritize properly. Tingnan mo ang schedule ng classes mo, ng exams, para alam mo kung paano mo i-schedule yung subjects na kailangan mong aralin. In my case, hindi rin talaga ako nahihiyang magtanong sa upperclassmen. Nagtatanong ako kung meron ba silang notes, lecture transcripts, or ano bang material for this particular subject na akma. Kasi syempre, tinatanong ko kung ano yung style ng bawat professor. Nang sa ganun, guided yung pag-aaral ko. Huwag mong uubusin yung time mo sa isang subject lang buong araw. You have to manage your time well. So, in my case, yung ginagawa ko, kapag medyo confident na ako sa subject nito, binabawasan ko ng konti yung time ko for this subject and then ipinupuno ko siya doon sa subject na feeling ko weak ako or hindi pa ako masyadong magaling o hindi ko masyadong kabisado yung concepts. Minsan naman, merong mga subjects na merong immunity sa recitation. So, ang ginagawa ko kapag immune na ako sa subject na yon kasi hindi na ako matatawag ulit. So, usually, hindi ko muna siya inaaral for that particular week kasi meron pang subjects na talagang matatawag pa ako. So, yun muna ang inaaral ko. Ang mahalaga lang, wala ka pa ring mapapabayaan na subjects. You just have to juggle your readings properly. 4. Importante to. Be kind to yourself. Totoo naman talaga, nakaka-pressure yung law school, yung professors mo, may expectation sa'yo, yung family natin, yung friends natin, ang taas-taas ng tingin nila sa atin kasi nasa law school tayo. But you know what? In law school, you cannot be always at your best. There will always be bad days. And that's normal. That's part of your law school life. Alam niyo po, kahit yung mga pinaka-matatalino, yung pinaka-masisipag sa law school, meron talaga yung mga semplang days din. Hindi tayo always na the best sa law school. Kahit anong preparation, yung ginawa natin, meron talagang receipts na bad, lagapak.
Ganyan ang buhay. May days talaga na parang joke ba tong araw na to? And again, that's normal. That's fine. Lahat po tayo dadaan dyan. Wala sigurong ni isang abogado na hindi nakaranas ng bloopers sa law school life. And just remind yourself, you are doing your best. But yes, we have to acknowledge the fact, may anxiety, may sadness, nakaka-frustrate na yung kahit anong aral mo na, minsan palpak pa rin. But ang importante, we acknowledge the fact na, nakaka-frustrate talaga siya, nakaka-stress siya, but wag ho tayong magpapalunod sa emotions natin. Acknowledge your stress, your anxiety, pero ang mahalaga, wag ho tayong magpapalamon sa emotions natin. Yes, law school will humble you, but never let it take away your confidence. Alam niyo po, back when I was still in law school, mawakala mo naman sobrang 1980s or napakalayo, medyo bago-bago lang naman. Alam niyo po, nung nasa law school pa ako, sobrang napakarami ko ding mga nakakatawang recit moments. Mga recits na, ano ba yun? Ba't yun yung sinagot ko? Meron din, naaral mo na lahat-lahat ng cases. Siguro 20 to 25 cases. Tapos natawag ka sa 26th case. Yun pa talaga yung hindi mo nabasa. Yes, alam mo, frustrating talaga yan. Pero wag kang susuko. Part talaga ng buhay ng law school yan. Alam nyo kung bakit ako natatawa? Kasi back in law school, para kasing, alam mo yun, parang gusto mong magpalamon sa lupa during that time na hindi mo nasagot ng tama yung questions ng professor mo. Pero wala may parte talaga yan ng buhay natin sa law school. Ang mahalaga, right after that, ang isipin mo, babawi tayo. Never give up. O di pagkatapos ng subject ninyo, kapag uwian na, di pagtawanan mo. Kami din ng mga classmates ko, ginagawa talaga namin katatawanan yung mga semplang na recit moments namin. Pinagtatawanan din namin yung mga weird na answers namin sa exams. But yes, I understand iba-iba po ang coping mechanisms ng bawat isa. But what I'm trying to say is that it's okay to feel frustrated, but still be kind to yourself. Wag na wag kang magpapalamon sa frustrations, sa stress and anxiety. Because remember, ang law school po, hindi lang yan tagisan ng talino. Hindi nga talaga yan patalinuhan lang Yung law school, it's a test of your faith, test of character. It will test your tenacity. It will test your grit. Sa law school po, patibayan talaga ng sikmura. Basta sa law school, there will always be bad days. And remind yourself, it's just a bad day, not a bad life. Tandaan mo, hanggat hindi ka sumusuko, makakabangon at makakabangon ka. At kapag na-survive mo na yung subject na yan, kapag natapos mo na ang law school, believe me, pagtatawanan mo na lang lahat ng pinagdaanan mo sa law school. And kapag natapos mo na yung subject na yan, kapag nalagpasan mo na yung nakakatakot na professor na yan, alam mo, you will just be thankful. And yung mga memories na feeling mo sobrang nakakahiya, you will just laugh about it later on. Basta be kind to yourself. 5. Give yourself a break. Find some outlets you enjoy. Hindi pwedeng puro aral ka na lang din talaga sa law school. Yes, napakadami ho nating babasahin, but hindi naman pwede na wala ka ng pahinga. Give yourself a break. Kapag may breather, kapag merong exams na hindi natutuloy, kapag merong bakanting oras, kapag kaya naman sa schedule, magpahinga ka rin. Please, wag mo naman kalimutan mag-enjoy. At ipahinga mo rin yung pagod mong puso at utak. So, ang ginagawa ko dati, kapag medyo maluwag yung schedule, lumalabas kami, gumagala kami ng friends ko. Alam niyo po, gumawa lang ho kayo ng mga simpleng bagay na makakapagpagaan ng loob ninyo. Dati, ang ginagawa ko rin, kapag natapos ko na yung goal ko for the day, nanonood ako ng movie. At nagbibigay pa rin ako ng kaunting time to watch my favorite series in Netflix. And actually, therapeutic sa akin maglinis ng bahay. At kapag naglilinis ako ng bahay, ng kwarto, feeling ko yung messy mind ko parang nagiging maayos din siya. And ito, after every exams, karaoke session namin yan.
Or kung may sport ka, mahilig ka bang mag-basketball, volleyball, or badminton, take some time na magawa nyo pa rin yan para hindi naman maubos yung oras ninyo sa law school lang. Kasi po, kapag hindi kayo naglaan ng panahon para magpahinga or give yourself a break, mauubos at mauubos po kayo. Because if you don't give yourself a break, your body will. Ang mahalaga, just manage your time properly. 6. Just keep showing up. May mga araw talaga na parang wala ka talagang gana mag-aral o kahit anong study mo, parang walang pumapasok sa utak mo. Siyempre, nangyari din sa akin yan. But you know what? Tao lang tayo. Normal lang yan, napapagod at nababurnout din tayo. Pero ang ginawa ko po, kahit wala akong gana, kahit feeling ko hindi maganda yung study session ko, parang walang masyadong pumasok sa utak ko, pumapasok pa rin ako ng school. Alam niyo po, natatawa talaga ako kasi ganyan kalakas ang loob ko. Kahit minsan hindi ko natatapos yung cases assigned for that particular day, pumapasok pa rin ako. Sobrang lakas ng fighting spirit ko. Wala tayong magagawa. Hindi ko natapos lahat ng kailangang basahin. Alam nga naman, umabsent ako, di mas malaking kawalan yun sa akin. Hindi ko mapakikinggan yung lectures ng professor ko. So talagang ang ginagawa ko, I will just show up. Bahala na kung minsan hindi ko natatapos yung kailangang basahin, hindi ako nakapag-aral ng mabuti, hindi ko lahat na-absorb yung mga inaral ko. Ang importante, I will just show up. At minsan din kapag feeling ko sobrang nakakasuka na magbasa, I will just keep on doing it anyway. Kahit alam niyo yun, parang nagbabasa ka lang for pleasure. Talagang minsan pinipilit ko rin magbasa kahit ilang pages lang. Kasi minsan talaga biglang bumabalik yung motivation. Minsan naman nakikipag-discuss ako sa mga classmates ko. I let them discuss the cases, the provisions of the law. And while I am listening to them, still it keeps me in the loop. That's why it's really important to keep showing up. Believe me, you will always find a reason to keep going. 7. Go back to your whys. Ito talaga yung isa sa pinaka-importanting kailangan mong balikan kung bakit ka nag-law school. Kasi minsan, you want to quit. Minsan, gusto mo nang sumuko, ayaw mo nang magpatuloy, kasi feeling mo natatalo ka na. Feeling mo, you're just trapped. Feeling mo, behind ka na sa buhay. Hindi rin kasi talaga maiiwasan na sa law school, talagang na-frustrate ka. Minsan din, parang madidepress ka na. Lalo na rin kapag, alam mo, minsan matitrigger ka kapag nakikita mo yung friends mo nung high school, nung college, ayun, nagta-travel na sila or stable na sila sa work nila. Yung iba naman, may sarili ng family, may mga anak na, and ikaw, nasa law school ka pa, aral ka pa ng aral. Hindi po siya madali. Minsan talaga, yung utak natin, yung mind natin, ito talaga yung battleground. Marami pong naglalaro sa isip natin. What if hindi na lang kaya ako nag-law school? What if dumiretso na lang ako sa work? Siguro, nasa mataas na posisyon na ako ngayon. Dapat na-promote na ako. O siguro, dapat nasa abroad na ako. Ang ganda na ng trabaho ko abroad. Sana pala, nag-focus na lang ako sa negosyo. May mga ganyang moments po talaga sa law school. At kung na-experience mo yan, hindi ka nag-iisa. I think lahat tayo na nasa law school, pinagdaraanan yan. Kaya naman kapag napapagod ka na o gusto mo nang sumuko, go back to your why. Para kanino o para saan ba to? Bakit ka ba nasa law school? Bakit gusto mo maging isang attorney? Is it for your parents? Childhood dream mo ba to? Are you seeking justice? Gusto mo bang makatulong sa family business ninyo? Gusto mo bang maging human rights advocate? Magtayo ng law firm? Makatulong sa pamilya o magkaroon ng stable career? Whatever your reason is, hold on to it. Yun ang magpapaalala sa'yo kung bakit hindi ka dapat sumuko. Lahat po tayo sa law school, meron tayong kanya-kanyang goal, meron tayong iba't ibang inspirasyon kung bakit gusto natin maging isang abogado. So when difficult days come and you feel like quitting, go back to your whys. Lastly, 8. Hold on to your faith and always pray. Above all, hawakan mo ang pananampalataya mo.
Trust the Lord. Have faith. Kahit anong sipag at galing natin, may mga limitasyon talaga tayo bilang isang tao. Pero ang Panginoon, wala po siyang limit. Sabi nga, where the might of man ends, the grace of God begins. We can only do so much. We cannot control everything. May mga bagay po talaga na beyond our control. And the best thing that we can always do is to surrender it to God. Nung nasa law school pa po ako, nagkasakit ako, there was one time namatayan ng family member, and that's beyond my control. Wala na po akong magagawa doon. So ang kailangan ko lang gawin, I just have to surrender everything to God. Yun ang mga bagay na hindi ko na pwedeng makontrol at wala akong magagawa doon. So what I have to do is I just have to surrender everything to God. And ang iniisip ko na lang talaga, all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. Walang mga pangyayari sa buhay natin na walang plano si Lord. And syempre, pinangahawakan ko na hindi naman ako dadalhin ni Lord sa law school kung hindi niya ako tutulungan. Mindset ko, God will not bring me this far to only come this far. I know and I have faith that God will sustain me. At saka sabi ko nga rin kanina, may mga bokya talaga na resit, may mga araw talaga na hindi ako nakapag-aral ng maayos for a lot of reasons. Sino bang may gusto na hindi makapag-aral ng maayos for that particular day, diba? Alam nyo, meron ako mga classmates na working students or merong negosyo or merong mga lahat pinagkakaabalahan sa buhay. At hindi ibig sabihin nun na hindi sila magaling na law student. It's just that aside from law school, meron din ho tayong mga pinagkakaabalahan na equally important. And so, dasal lang talaga, DLT, dasal lang talaga, just pray. Minsan nga nagpe-pray ako, Lord, sana hindi po ako matawag sa gabing to, sa resit. I also prayed minsan na, Lord, sana yung itawag sa akin na case, itong case na to, kasi ito, na-master ko to na case. And nakakatuwa kasi minsan pinagbibigyan naman ho ang mga dasal natin. God works in mysterious ways. Kaya't kung nahihirapan ka na, feeling mo babagsak ka na, feeling mo hindi ka na magiging abogado, normal lang yan, lahat tayo dadaan sa butas ng karayom. Ang mahalaga, do not give up, do not quit, and always have faith in the Lord. Lahat ng paghihirap mo, lahat ng sakripisyo mo, lahat ng mga luhang iniyak mo, parte yan ng proseso. Again, hindi po madaling maging isang abogado. Pero kapag magpupursigi ka, may determinasyon ka at kasama mo ang Panginoon, you will survive law school. Magiging abogado ka. So ayon, that's how I survived law school without going crazy. Sana po ay na-inspire at na-motivate po kayo sa episode na to. Kung nahihirapan ka man sa law school, law student ka ba nanonood ngayon sa video na to, huwag kang susuko. Magiging lawyer ka, magiging panyero or panyera kita in the future. Again, this is Attorney Frank and I hope and pray that this vlog inspires you to keep going and never give up on your dreams. At kung meron ho kayong gustong topic na pag-usapan natin or gusto nyo ng more law school kwentos and tips, pwede ho kayong mag-comment below. Thank you so much for watching this video, everyone. Please click like, hit the notification bell, and subscribe. Wow, vlogger na vlogger ka doon ha. Thank you so much. God bless you all.